Meron akong gagawin isang washing machine Fuji Denso na JWS 680. Hindi pa natin alam kung anong sira, aalamin pa natin. Ito ang aking analog tester. Shout out kay Sir DIY Pinoy Technician Official. Ito po yung kanyang tester na ibinigay sa akin. Ngayon, gamit ako ng X10. I-check natin or i-plug in muna natin yung plug in na. At ikutin natin yung kanyang timer. Umuugong po siya. So, dahil umuugong siya, hindi umiikot, tingnan natin. Palagay ko kung hindi sa running coil sa kanyang capacitor. I-check natin. Lapit natin yung ating phone. Ayan. Check natin yung kanyang coil. Naka-extend po tayo. Check natin yung kanyang coil sa pamamagitan ng ating tester. Ikutin natin. Ayan. Wala po siyang reading. Ayan o, wala. Pero may umuugong, di ba? Ayan o. So, wala. Ito, yung kanyang switch. Okay, malapit sa short circuit. Ayan o, wala. Okay, kanina meron reading. Kung nakita nyo, ngayon wala naman. Okay, ayan. Short. So, check natin dito. Zero natin yung ating tester. One way lang po siya. Tingnan nyo. Diba? One way lang. Paglagatek, ayan. Merong 3 ohms, 3.5 or 35 ohms. Tapos wala na yung paglagatik, wala. So isa lang, ibig sabihin putol po yung ating coil. Okay, so sa ganyang pag check, ibig sabihin putol yung isang coil, kasi dalawa po yan, yung tatlo po yung wire nito. Yung isa common, pinagsama yung dalawang dulo ng rewind, tapos yung dalawa dyan ay yung kanyang forward at reverse. So ganyan po yung kanyang coil. Kaya sa ganitong kalagayan, ibig sabihin po isang coil lang yung gumagana. Kaya siya umuugong, wala siyang starter or starting coil. So pause muna natin, tanggalin lang natin ang yung cover at yung screw. Tanggalin natin. Okay. Ipapakita ko sa inyo yung kanyang diagram. Ito, ang kanyang diagram po ay ganito. Yung kanyang kulay blue, ito nakakonekta sa ating plug diretso, nakakonect sa kulay white, papasok sa motor. Yung green ay papunta sa ground. So yung green nasa chassis lang po ng motor natin, sa metal po nakakonect, so ground. Ibig sabihin po, yung coil, kung tanggalin natin itong grounding, tatlo lang po, isang blue, gray at yellow. Ang yellow po, ang gray ay nakakonekta sa yellow at ang yellow nakakonekta sa yellow. So dalawang yellow yung sa timer at yung capacitor po ay yellow at gray. So yan yung kulay ng ating coil or ng capacitor ng wire, yellow at saka gray. So yan po yung kanyang koneksyon. Tapos dadaan ng timer papunta sa fuse at papunta dito. So buo yung fuse natin kasi may ugong at may nababasa tayong reading dito sa may plug pag ito ay nag-reverse, at pag forward ay wala. So ang problem dito, isa dito ay putol, isa dito sa dalawang wire na ito, sa gray at saka yellow. Yan po yung aalamin natin. Ito po yung ating wire ng capacitor. Hindi po nasusunod yung kulay na nakalagay dito dahil ang capacitor ay yellow at gray, pero yung nakalagay ay asul at saka pula. Ngayon ito naman yung nasa motor natin. Ito, ayan, tanggalin natin. Ito yung sa motor. Kung makikita nyo, ayan o, nakakonekta sa ating motor. Ito. So ang kulay ng motor, common yung kulay asol, at yung yellow at saka gray, yan po yung ating forward and reverse. At the same time, magiging starting running coil. Yan po yung kanyang
function. So tanggalin natin ito. Ito ang tinatawag na close-end wire connector. Tanggalin natin ang kulay gray na nasa asul. Nakakonekta sa asul po. Ayan. Tapos ang kulay yellow, tanggalin din natin. Yellow to yellow siya. Okay. At tanggalin din natin itong sa kulay asul na nakakonekta sa puti. Tama po. White tsaka blue. Okay. So dahil natanggal ko na siya, iti-test natin gamit yung ating tester. Nasa X1 pa rin or X10 pa rin yung ating tester. Ayan. Okay. So masilaw siya. Ayan. At i-test natin. Hindi na ito dumadaan sa timer. Nakadirekta na ito sa motor natin. Yung common ay kulay asul. At yung forward at reverse ito. Yung kulay gray, kung mapapansin nyo, yung kulay gray ay wala pong reading. At yung kulay dilaw ay meron. Okay? Yan po. Ulitin natin. Ayan, wala. At itong asul at yellow meron. Ngayon, siyempre, itong yellow to gray ay wala. Ibig sabihin po, putol yung ating rewind ng motor. Ang gagawin natin, tanggalin natin, baklasin ang mga screw, tanggalin para matanggal ang kanyang pangibaba. Tanggalin natin yung motor at bubuksan natin. Okay? Sa pagtanggal ng belt ay madali lang. Ikutin lang natin ito. Ayan. Ayan o. Madali lang po magtanggal. Natanggal na natin. Tapos tanggalin natin ang motor. Okay? Baklasin ko lang. Ito na mga lods. Natanggal na natin ang pangibaba. Tanggalin na natin itong kanyang motor. May 3 tornilyo. 3 tornilyo lang naman. Natanggal ko na yung isa. Ito, malaki. So, para hindi umaba ang video, pause muna natin. Natanggal ko na ang 3 tornilyo. Hatakin lang natin ito. Motor. Ito na siya. Natanggal na natin. Alisin ko itong kanyang pulley. Ito. Yung paluwagan itong isa. At saka ito. So, 2 tornilyo. Isang 10 at isang 8. Yan po yung luwagan natin. At pansinin natin na nakapantay lang dito. Oh. So, pagbalik natin mamaya, ganyan din para ma-align natin dito sa pulley ng ating gear box. Okay, so ganyan lang. Natanggal ko na. Binaba na natin yung pin para makita nyo ang ating gagawin. Ito, unang luwagan sa loob. Ayan. Pag naluwagan na natin, gamit naman tayo ng 8. Ayan. Tanggal na. Okay. So bubuksan natin ang motor para mahanap natin yung naputol. Okay. So sa pagtanggal, may 4 tayong rivet. Ito. Ayan, 4 sila. So yan yung tatanggalin natin. Papakita ko mamaya kung paano tanggalin. Sa pagtanggal ko ng gamit ng rivet, meron tayo ditong pako at meron tayong T na socket. Ang gagawin natin, itong release ng train na putol ay ilalagay natin dyan. Tapos ito ay itatama natin dito sa rivet. Ito. Ayan. Tapos hindi siya kakasya. So kung hindi siya kakasya, kuha tayo ng medyo malaki ito. At yan po yung ilagay natin dito. Ayan. Diba? Ayan o. So pupukin lang natin. Hawak natin yung ating pako. Hawak ng plier. Ito, ganyan lang. Tapos pupukin lang natin. Ayan. Natanggal na natin. Yung pangalawa, ito, ganun pa din ang gamit natin. Ayan. Wala tayong tagahawak, so gagawa tayo ng paraan. Ayan. Ganun lang. Kasimple. Ayan. T ang ating ginagamit kasi yung T ay pwede makatayo. Ito, letter T. Ganyan siya. Okay, ayan. Nag-iingat lang tayo kasi nung nakaraan napukpok ko yung aking daliri. So, ilang linggo ko rin yun na ininda ang sakit. Hindi ako makagawa kasi masakit. So, ngayon, nag-iingat na tayo. Ayan. O, di ba? Kailangan lang ang dobling pag-iingat.
Ayan o. Okay. Nahulog kasi sabi ko nga basta walang tagahawak, gawan mo ng paraan. Matuto tayong tumayo. Ayan o. Diba? Matuto tayong tumayo sa sarili nating paa. So ayan na, natanggal na natin o. Alisin na natin itong naalis na. At ilababa na natin ito. Tapos kunin natin yung motor. Tingnan natin kung merong putol. Hanapin natin yung putol. Papakita ko mamaya sa inyo. Tanggalin po muna natin ito para maalis yung tinatawag natin na ito ng sungkitin natin ng flat screwdriver. Ito, hindi makita ang sinasabi ko. So, kukuha lang ako ng isa pang pangsungkit. Ito, meron tayong flat na may talim. Tapos, kasi kinagat ng kalawang o kinapitan ng kalawang, so kailangan natin itong masungkit dito para hindi po maghiwalay. Kasi ito, manipis lang ito, tapos pinagsama-sama, itong tinatawag na kanyang stator core. So, ang gagawin ko lang dyan is, ganyan lang, kasi yung aking kutsilyo or bread knife ay merong talim na medyo isang side lang yung nahasa. So ganyan lang, nakatayo. Ayan, tapos ukitin lang natin ang screwdriver. Okay. Kasi kinapitan ng kalawang. Ayan. So, tanggal na. Tanggalin natin. Angat natin. Ayan. So, naangat na natin. Tabi muna natin ito. Ayan. So, hanapin natin yung naputol. Pangitaon kung saan yung putol. Ito, may nakita tayo dito. Hindi makita sa ating ginagawa. Ito. Ayan, kung mapansin nyo, dito sa ilalim, ayan o. Ayan siya. So, baka yan yung putol. Tanggalin natin itong tali para makuha natin sa loob. Okay, push muna natin para hindi ko napakita yung pagtanggal ng tali. Okay, so ito yung putol. Tinanggal natin at tinignan natin. So, kiskisin ko yung kanyang balot. Tapos titingnan natin kung saan ito tumatagos itong isa. Sana ito lang yung putol para hindi na tayo mahirapan. Pero meron pa ako nakita dito na pumuti oh. Yan oh. So, kailangan talaga tanggalin ang tali. Ito na, i-update ko lang kayo mamaya. Okay, so ituloy natin. Ang kanina, nung bago natin buksan, itong kulay asol at sa yung kulay yellow, merong reading. Tapos yung kulay asol papuntang gray ay wala. Ngayon, itong putol, ito, tingnan natin wala. At titingnan natin dito ngayon sa kulay gray. Ayan, meron. Ibig sabihin, ito yung naputol. So, yan yung ating idudugtong. Baklasin ko lang muna ang tali. Dito lang ako nagputol ng tali sa bahaging ito. Hindi ko na baklasin tanan yung lahat yung tali. Dito lang sa bahagi na may putol. Para po hindi matrabaho at para po maibalik natin ng maayos ito mamaya. Kaya hanapin ko lang yung putol. Nakita ko na po yung kanyang putol. Ito, napalabas ko na. At saka yung isang putol ay ito. So, susukatin ko uli dito sa ating tester. Kung sana makita, no? Okay, so ganyan. Ulitin natin kanina, yung kulay asol sa yellow, meron. Ay, hindi pa pala na ayos yung ating tester. Yung asol sa yellow, meron. At yung gray ay wala. Ngayon, yung putol na ito, kanina, yung gray ay dito. Ayan. Tapos, itong asol or yellow ay dapat nakakonekta dito. Ayan o. So, meron. Ito pang isa. Ayan. Di ba? Ibig sabihin, ito yung putol na idudugtong natin. Ito siya o. Ayan. Ayan o. At saka, ito. Ayan. So, yan lang yung idudugtong natin. Hanap muna ako ng pandugtong. Idugtong ko na po siya. Ito. Dahil napaka-iksi. Kailangan po natin ingatan. Kasi pag naputol ito, na napaka-iksi, ay pwede ka nang umiyak.
Ito, so babalutin ko lang ng stranded wire. Dahil ito ay aluminum, hindi kakapit ang ating soldering lead sa aluminum. So ang gagawin ko ay babalutin natin ng stranded wire, saka natin siya ihinang. Ayan, tuloy natin itong sobra. Ayan, ingat lang po, ingat. Tapos hihinangin na po natin. Dito sa nilagay natin na stranded wire, dito po kakapit yung ating soldering lead at matatakpan yung aluminum na hindi uli mapapasok ng tubig. Ayan, so nahinang na natin. Ito na lang ang ihinang ko dito sa kabila. Pero bago ko siya ihinang, lagyan ko muna ng lock para po hindi maputol sa may puno. Okay? So standby muna dyan. Lagyan muna natin ng spaghetti tube. Ayan, lalagyan ko na ng spaghetti tube. Talian ko muna siya ng cable tie. Lagay ko na yung wire. Okay, lagyan na natin ng hinang. Ayan, nahinangan ko na siya. Lagyan na natin ng spaghetti wire. Ayan, para mabalot natin. Tapos natin malagyan ng spaghetti wire. Babasahin ulit natin dito sa ating tester kung may reading na ba yung ating wire. Ito, yung asol sa gray at yung ayan sa yellow. Okay, para malinaw sa inyo na pantay na yung kanya reading, gagamit tayo ng digital kasi yung iba hindi makikita. Lagay na natin siya dyan, lagay natin sa key. Ayan, sana makita ang number. Basahin natin yung asol sa yellow. Meron tayong 33 ohms, 32. Ayan, tapos dito 32 din. So pantay na. Ibig sabihin goods na ang ating coil. Itatali ko lang ito. Lalagyan ko pa ito ng electrical insulating varnish. Okay, lalagyan ko na ito ng electrical insulating varnish. Nalagyan ko na po ng varnish. Tatalian ko na lang para hindi basta-basta maalis or matanggal. Ito, talian ko rin siya dito. Ayan. Talian muna natin ng cable tie para po hindi magalaw mamaya. Okay, ayan, talian na natin. Putulin na lang natin itong sobra. At ito na po, itatali na natin ito. Okay, hindi ko na pakita yung pagtali. Tatalian ko lang, ibabalik ko lang itong tali. Okay, ito. Natapos na natin na symbol. Natagalan lang ako kasi merong naputol sa pagtali. Magtali, dahan-dahan lang, so matagal paghanap ng naputol. Kaysa sa yung naputol na kusa dyan or yung sa basa lang kasi namumuti-puti. Ito yung naputol sa pagtali, parehas ang kulay na. So ito, tester na natin. Ayan, so meron na reading, pantay na. So ibalik na natin ito. Nilagyan ko na ng langis, nilagyan ko rin ito ng langis. Ngayon ibalik na natin dito. Okay, ayan. Okay, ito ibalik rin natin. Lagyan natin ng langis dito sa kanyang shafting. You know? Okay, dahan-dahan lang, huwag natin madaliin kasi ito ay tapos na. Ayan. Okay, so ayan, ano lang natin dito. Ayan, ganyan siya. Okay. Kailangan, hindi ko lang alam kung makikita itong ginagawa ko. Ayan, ayusin natin. Okay, so ito na mga lods. Naghanap na tayo ng pang busalsal sa ating sa ating rivet. Ayan. So dito, patong ko lang sa aking paa. Tapos dito
dapat masanggaan ito ng ating bakal dito na sangkalan. Ayan. Tapos baon lang natin ito ng husto. Tapos ito yung matulis, ganyan lang. Tapos ito yung paimbudo. Ayan. Ayan. Diba? Oh, ganyan. Ito, 4 yan ha. Okay. Okay. Tapos ito, pang-4, panghuli. Ayan. Okay. Ano na? Lagyan na natin yung 4. Tapos ayan o, may clearance naman. At malambot naman, ayan o. Diba? So, nabalik na natin yung screw, nahigpitan na natin yung screw ng pulley. Balik na natin sa washing. Balik na natin siya dito. Ayan. Balik ko lang ang motor. Ito na mga lods. Na-splice ko na. Ilagay ko na lang itong ating close-in wire connector. Kung ano yung pagtanggal kanina, yan yung pagbalik natin. Okay? Ini. Buhay na, sira na. Nilagyan ko na lang ng electrical tape kasi ground lang naman yan. Wala naman, kahit walang nakabalot, hindi nakabalot, hindi naman, walang problema, hindi naman mangunguryente yan kasi earth ground po yan na nakakonekta dito sa ating chassis. Ayan. So, walang problema yan. Ngayon, naikabit na natin. Subukan natin ngayon na paandarin. Subukan natin paandarin yung motor. Okay, ikot natin. Saksak natin yung yan, i-on natin yung timer dito sa washing. Ayan. Kita nyo? Walang ingay. Ayan o, yung ingay lang yung pagaspas ng hangin ng kanyang cooling fan. Ayan, so ayos. Natisting na natin. So itakip ko na siya. Ilagay na natin itong mga screw. Alright. So yeah. Yan. Diba? Lagay na natin ang screw. Nalagay ko na ang 4 na screw. Babalutin ko lang ito sa plastic. At ikakabit na natin yung kanyang belt. Ito. Ikabit ko na yung kanyang belt. Ito na lang. Babalutin na natin sa plastic. Okay, nabalot na natin. I-testing na natin ito. Okay, so padarin natin timer. Ayan o. Tapos tingnan natin sa loob. Ayan, umandar na. So goods na. So, di ba? Pag-reverse yan.
Ayan. So, goods na. Okay na. Dito ko na tatapusin yung video ko. At kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na. Kung hindi ka pa nakapalo, follow na. And comment, like, and share kung nagustuhan mo yung video ko. Ang problem lang ay hindi umaandar, umuugong lang dahil putol po yung isang running starting coil. So, ayan na po. Testing na natin. Walang tubig. Pero basta napaandar na natin. Yan lang po. Solve na. Maraming salamat at magandang buhay. Bye-bye!